Okay, magandang hapon sa ating lahat. Okay, so bago po simulan ang talakayan, inaasahan ko na wala na pong makikita mga buti sa kamay ng mga upuan, only papel at saka ballpen, dahil magbut po ang ating gagawin. Joke lang. Okay, so ako muna yung magpapakilala sa inyo. Subalit, kakaiba. Dahil may papakita akong mga nakalimbang na litra na sabay-sabay nating babanggitin ang tunog. Okay, simulan natin. Handa na ba kayo? Okay, game na ba kayo? Game na! Larong pangwika ang ating gagawin ngayon. Isang bagong kaalaman ang inyong matutuhan ngayon. Sikapin natin lumahok sa anumang gawain na aking ibibigay ngayon. At dala natin sa pag-uwi ang baong nalalaman para sa ating mga. In short, ang pangalan ko po ay si Lisa. Okay. Actually, ang buong pangalan ko ay si Maria Lisa Tampis Banula from Tagbina District. Ako po ay PhD, panghabang buhay na dala na. At ang aking edad ay 26 times 2. Oo, ganyan. Okay. So, ngayon, isang kagalakan ang marami sa kalipunan ng mga magagaling at alam ko mga matatalinong guro kagaya ninyo. Kaya sa halip na 200 slides ay ginawa kong 125 dahil alam ko madali niyong maintindihan. Okay. Ang pagharap na ito'y masasabi kong pagpilati sa sarili kong katauhan. Kung bagay nakaharap ako sa maraming anggulo, lumilikha ng maraming hulagway. Tayong mga guro, tayo'y tagasagap ng mga bagong karunungan. Kaya't kailangan natin ng dibdibang pagsasanay gaya ngayon. Okay. Anda naman. Okay, hindi man ako bihasa sa pagsasalita sa wikang Pilipino, subalit, sisikapin ko dahil nasa Article 14 ng ating saligang batas, Section 6, na nagsasabi ang ating pambansang wika ay Pilipino, kailangan payabungin at payamanin ito ayon sa iba pang mga wika at nauwiiral na wika sa Pilipinas. Okay, ang ating sesyon ay tungkol sa sorry, hindi ko sila nakakilala. Diretso na tayo. Okay, checkpoint muna. Actually, unang araw pa lang tayo. Ang slides kasi ay galing sa Pampanga. Nung kami nasa Pampanga, unang araw ito. Pero nga, sa ikalawang araw ito. Pero ngayon, unang araw, session 3. Tama po ba? Session 3. Okay, pero dito ay session 7. Tatalakayin natin ang session 7 at saka session 8. Okay. So ngayon ay session 7 muna tayo. Okay. Ano ba ang saklaw ng pamantayang pang-professional? Yan po, nasa ating domain, Content and Pedagogy, strand 1.2, Research-Based Knowledge and Principles of Teaching and Learning. Lahat po ay research-based. Hindi ito basta dahil gusto ni kagawaran na baguhin, so binago ang lahat. Kundi research-based. 1.2.2, use research-based knowledge and principles of teaching and learning to enhance professional standard. 1.6 strands,
Classroom communication strategies. 1.6.2, apply effective classroom. Apply effective verbal and non-verbal classroom communication strategies to support the learner understanding. Alalahanin natin at tandaan natin na meron po tayong verbal at non-verbal. Hindi lahat ng wika ay sinasalita. May mga non-verbal. May mga nakalimbag na mga simbolo na kailangang maintindihan ni bata. Halimbawa sa mall. Ang mall ay pupunta si bata sa CR. Subalit, may nakalimbag na simbolo ng bulaklak at saka saging. Pagbabagi si bata, saan siya papasok? Siyempre sa bulaklak. Dapat din niya maintindihan. Okay, paglalaki, siyempre sa simbolo ng saging. Huwag lang ipasok ang saging sa bulaklak. Okay, ang lang. Next. Okay. Kahit na nga sumakay tayo sa jeepney, hindi na kailangan magsabit para. So, kakatok lang, hihinto na si driver. Okay. Ito pang ibig sabihin ng mga non-verbal. Domain 5, assessment and reporting. 5.1 strand, design, selection, organization, and utilization of assessment strategies. 5.1.2, design, select, organize, and use diagnostic, formative, and summative assessment strategies consistent with curriculum requirements. Kaya po tayo magbibigay ng diagnostic, formative, at saka summative. Okay, depende po sa konteksto ng ating mga bata. 5.3, feedback to improve learning. Provide timely, accurate, and constructive feedback to improve learner performance. Ano nga ba ang layunin sa sesyon na ito? Sa pagtatapos ay inaasahan kayong lahat o tayong lahat na may paliwanag ang mga pangunahing konsepto ng kaalaman sa nilalaman, pedagogiya at pagtatasa sa asignaturang Pilipino para sa baitang dalawa sa binagong K-12 matatag curriculum. Kung napansin ninyo, naka-close parenthesis ang matatag dahil alam nyo na yan. Diba? Revise na ang tawag dyan. So, mga pedagogiya, ano nga ba ang mga pedagogiya ang angkop para sa ating mga grade 2 level? Marami at mamaya malalaman natin. May pangalas, ang paggamit ng mga estratehiyang panturong batay sa pananaliksik at angkop sa mga kagamitan sa pagtatasa upang mapataas ang pakikilahok at pagkatuto ng mga mag-aaral. May nagtanong sa akin kanina, bakit pagtatasa? Yan po ay pagtatasa, hindi pagtatasa. Okay. 3. Maipakita ang mapagnilay at profesional na saloobin tungo sa patuloy na pagpapabuti ng pagtuturo at nilalaman, pedagogiya at mga gawain sa pagtatasa. Ang daloy natin ngayon ay meron tayong subukin natin. Mamaya, meron tayong gagawin subukin natin. Meron tayong pagtatalakay sa matatag curriculum Filipino Grade 2 at pedagogiyang angkop sa mga batang nasa ikalawang baitang. Marami mamaya. Mga pagtataya at workshop, pag-unpack ng kasanayan at pagbuo ng plano. Okay, dito na tayo. Sasubukin natin paunang pagtataya. Okay, ang sabi dito, ang mga domain ng pangunahing ideya o big ideas ay literacy, wika at media. Tama ba na ang sagot niya ay mali? Or mali ba na ang sagot niya ay mali? Tama, thumbs up. Mali, thumbs down. Ano ang sagot ninyo? Tama ba? Tama ba? Mali ba na literacy, wika at media? Kung mali, kung tama ang sagot niya na mali, thumbs up. Kung mali ang sagot niya ay mali, thumbs down. So ito, anong sagot ninyo? Okay, thumbs down. Okay, mamaya. Sige. 4 lamang ang makrong kasanayan. Ang sagot nito ay mali. Tama ba
na mali daw ang makrong kasanayan, 4 lang? Or mali, nang sagot niya ay mali? Thumbs down. So, tama sa inyo. Ba, mali. Okay. Tandaan niyo mga sagot ninyo dahil madadaanan natin mamaya. Okay. Baitang 2, 3, 5, at 8. Ang baitang na ipapatupad ang matatag kurikulum ngayong paparating na panuruan ngayon. Okay, so tama, tamsa. Walang sumagot ng mali. Tingnan natin mamaya. Ilang pahagdan o porsyento ang nabawas sa kasalayang pagkatuto mula sa dating kurikulum? Sabi dito 70. Tama ba na 70%? Thumbs up? Sinong thumbs up? At mali dahil hindi daw 70%. Thumbs down. Wala. Okay. Ano ang focus ng unang yugto? Okay, stage 1. Thumbs up. Thumbs up? Or thumbs down? Thumbs up. Okay. Okay. Ano nga ba ang pagbabago ng ating kurikulum? Sa kurikulum ng Batayang Edukasyon, BED 2016, nagiging most essential learning competencies noong 2020 at naging matatag curriculum 2023 at ngayon ay revise. So, dahil magagalit si tatay pag alam na, pag nabanggit ang matatag. Sabi nga doon sa Pampanga, hindi na daw pwede paggamit yung matatag na t-shirt. Okay, ito ang konseptual na balakas ng pagtuturo sa K-12. Okay. Ngayon, kung sa inyo dyan, nahihirapan kayong tingnan yan, di ba? Okay. Nung ako din, kasi laptop. Nung binasa ko sa bahay, ganyan na yung itsura ko. Okay. Ilan kayang yan? May dilaw, pula, may green, at saka may puti sa labas. So, ganyan ang ginagawa ko. So, gaganyan na naman ako. Ngayon, yung pamangkin ko sabi niya, Tito, tingnan mo si tita. Bakit ganyan ang itsura? Parang ayaw na tumayo na ng maayos. Kasi, nahihirapan akong bumasa. So, ngayon, nag-modify ako. Ganito na ang itsura niya. Okay. Pinahihirapan tayo, samantalang may madali naman. Okay. Yan, klaro na. Okay. Ano ba ang layunin ng K-12? Diba? May kulay blue. Okay. Buo at ganap na Pilipino na may kapakipakinabang sa literasy. Paano sumulat at bumasa? Okay. Na may pag-iisip at tamang pag-analika. Okay. Ngayon, napansin ko, sa akin ito galing ha. Ngayon, sabi kasi ng presidente namin sa Pilipino, sabi niya, ingatan nyo yung mga slides kasi may mga technical error daw. Tingnan natin yung original. Ito yung original. Buo at ganap na Filipino. Ang salitang Filipino ay mali. Dahil yan ay ang Filipino at ang Pilipino ay iba. Filipino, ang Filipino ay wika, Filipino ay tao. Ang tinutukoy dyan ay tao. So, Filipino dapat. Okay. So, tinutukoy niya, ito, nag-modify din ako para makita kung ano ang nasa loob ng dilaw. Ibig sabihin, hinuhubog ang kakayahan sa komunikasyon ng bata sa pamamagitan ng pakikinig, pagsasalita, pagbasa, pagsulat, at panunood. So, ilan ang makro yan? Ilang makro? So, may idea na kayo? Idea na kayo kanina? Okay. Sa pamamagitan ng makrong kasanayan. Okay.
Ngayon, ano naman yung kulay dilaw na nasa loob, labas ni bata? Ito pala, para hindi ako nahirapan na kaiikot ng ulo ko sa pagbasa, yan pala ang laman ng dilaw. Yan ang sumusuporta kay bata. Manama, pagpapahalagang pampanitikan, mapanuri, efektibong pag-iisip, at kakayahang komunikatibo, pakikipagtalastasan. Ano naman ang nasa labas ng dilaw? Ito ang pula. Ang pula ay sumusuporta para sa pambansang pagkakakilanlan, kultural na literasi, at patuloy na pagkatuto gamit ang teknolohiya or the 21st century skills. Ano naman ang nasa burden? Yan ay kaagapay sa mabilis na pagbabagong naganap sa daigdig. Lahat ay nagbabago. Ang wika ay dinamiko. Ang wika ay nagbabago. Diba? Pabago-bago ang wika. Dinamiko. So, para makasabay, yan po ang layunin ng K-12 curriculum. Okay, balik tayo. So, malinaw na ang layunin, ay malinang ang kakayahan ni bata sa pakikipagtalastasan gamit ang 5 makrong kasanayan. Pupunta tayo sa bagong balangkas. Ang balangkas ni matatag. Yan. Okay. Yan, ilan po ang bilog na makikita natin? Okay, naging 4 kasi napaloob, may malaking bilog. Pero actually, ang nasa gitna ng paano ka ba andarin ito man? Parang nahihirapan ako. Hindi naman. Hindi po siya slideshow kasi PDF. PDF ang binigay sa amin. Diyan na lang. So, ako na lang. Okay. Sige. Mag-finger na lang ako. Sige. Okay. Ano ba ang nasa gitna ng 3 bilog? Layunin na linangin ang kakayahan ng batang Pilipino na may sapat na literasiya. I mean, sapat na literasiya. Ibig sabihin, ang pagbasa at pagsulat gamit na may matibay na pansariling pagkakilanlan sa kultural na strukturang kultural ng Pilipino. Okay. Yun ang dahilan. Hindi lang basta nalilinan ang makrong kasanayan, kundi ang matibay na sariling pagkakakilanlan ng kulturang Pilipino na hindi lang siya basta bumasa at naiintindihan, kundi ang magiging isang mapanuri ang kanyang pag-iisip. Critical thinking. Diba sa HATS, PLPs, yung mga secondary, tinuturuan ang mag-aaral kung paano sumagot in extended abstract. Ibig sabihin, yung malalim na ang kanyang, hindi pwedeng pag tinanong mo si bata, ano ang ibig sabihin ng larawan? Siyempre, ang sasagot ng bata ay, Ma'am, may tao. Ma'am, may aso. Ma'am, madilim ang ulap. Kundi, kailangan niyang i-explain. Madilim, maulap. Kasi ma'am, uulan yan. Alam mo ba, pag uulan, ibig sabihin, precipitation, mabigat na yung, yan yung extended abstract na tanong. At yun ang gusto ni DepEd sa bagong kurikulum. Ngayon, may 3 sangkap para mabuo si bata at maging ganyan siya. Katibay, language, ito yung language, text at literacy. Ang wika, literacy at teksto. Ito ang tawag na main domain. Okay. May 3 domain tayo. Pero ang big or big ideas. Very good, ma'am. 3 domain, ang tawag ay big ideas. Ang may mumo ba niya? Hindi ko naman siya ginalaw. Okay. Okay. Naintindihan? Meron tayong big ideas.
At mamaya, yung big ideas, importante yan para sa pag-unpacking natin. Dahil malilito kayo sa mga subdomain. The main domain and subdomain. Tandaan, wika, teksto at wika, literacy at teksto. Naka-English pa yan. Actually, yan talaga ay wika, literacy at teksto. Uulitin ko talaga. Dahil mamaya, magpapakita siya. Okay, yan ang bumubuo. Yan ang mga sangkap. Ang mga sangkap ay ang tatlong big ideas or mga main domains. Okay. Ngayon, paano ba ulit mabuo? Kailangan niya ng tatlong pedagogy resources at assessment. Support system. Paraan ninyo ng pagtuturo. Nakadepende, di ba? Para magiging buo at magiging buo ang kanyang pagkatao, nakadepende yan sa paraan ng pagtuturo ni teacher. Kailangan magiging kapanapanabik ang bawat yugto ng pagtuturo, sa halip na ito ay magiging kahindik-hindik at magiging kabagok-bagok. Kailangan mag-iisip si bata, ano na naman kaya ang gagawin ni teacher? Because excited siya na papasok. Diba? Dahil excited siya dahil sa, hindi lang para kay teacher, kundi sa gagawin ng pagkatuto na alam niya ma-motivate ang bata. So, teacher in Filipino, huwag nating hayaan na ang Filipinong asignatura ay boring. Meron lang talagang teacher na boring. Diba? Okay. Kailangan alam natin kung paano natin ganyakin ang mga bata. Kung kailangan natin tumambling, bakit hindi? Diba? Mag-exhibition si teacher. Yan ang makabagong guro sa 21st century skill. Hindi pwedeng nakaupo lang si teacher. Kahit ako, lagi akong umiikot sa classroom talaga. Ayaw kong nakikita si teacher. Bahala na kung ano ang i-describe ninyo sa akin. Basta ang punto natin dito ay para sa bata. Diba? Okay. Ngayon, wala. Bakit naman? Okay. Oh, hindi ba? Okay. At saka, assessment. Kailan tayo magbibigay ng assessment? Ang assessment ba natin ay beyond the level para sa mga bata or yung akma para sa kanila? Kaya tayo nandito ngayon dahil may mga bagong or may mga estratehiyang nakapokus para lamang sa mga Filipino baitang dalawa. Okay. Then, learning resources. Kailangan natin ang kagamitang panturo. Siyempre, ang school head dapat magbibigay. Diba? Siyempre, ano naman, kukuha pa kayo mag-SBM. Wala nang SBM ngayon. Wala na, diba? So, lahat ng mga kagamitan ay hindi natin kay school head. Okay. Dahil kasama si school head sa panlabas na suporta para sa kabuuan ng ating layunin. Of course, nakaangkla po ito sa cultural factors and contextualization. Sabihin, base sa konteksto ng ating mag-aaral. At, hindi lang, may muna talaga. Okay. At, nakabase din sa theories of language acquisition and learning. Mga scientificong pag-aaral. Hindi ito dahil gusto natin, kundi base sa mga scientificong pag-aaral. Okay. Okay. Ang paggamit ng angkop na teksto sa bawat antas. Paglinang ng ika-21 siklong kasanayan ng mag-aaral. Paggamit ng wikang Pilipino. Ito na ang luma at ang bagong kurikulum na balangkas. Okay. Mas maganda tingnan yung bago. Hindi na po siya masakit sa mata. Dito, ang daming mga components, di ba? Okay. Okay. Features of matatag curriculum. Ngayon, sinalin ko po ito sa wikang Filipino.
Kasi hindi naman nila sinalin, di ba? Pag nagsasalin tayo, hanggat maibigay natin ang katumbas sa Filipino, yun ang bagong ortografiya 2020 na 2009, hanggat gaya natin isalin sa wikang Filipino, ay ating isasalin, maliban na lamang kung ito ay mga scientific na name na walang katumbas sa wikang Filipino. At kapag nanghihiram tayo, huwag natin kalimutan, italize ang English na wika. May katumbas ito sa wikang Filipino. Ngayon, dito po sa row 1, may regalo ako. Row 1 ba ito? Para sa akin, row 1, row 2 na. Sa row 1, may regalo ako sa inyo. Ngayon, gusto kong bumalaw naman tayo sa ating upuan at tingin na natin ang ating ilalim na upuan. May nakatagong puting dahon. Bakit kuha po? Wala kayong ano dyan. Wala kayong ambag dito. Diyan lang kayo. Joke lang. Dito sila. Sa unang hanay, may nakahandang puting dahon at pakibasa po kung sino ang nakakuha ng unang bilang. Actually, may katumbas na premyo lahat ng may nakatanggap na ganito. After nito, lagyan ng pangalan dahil sure po ako may ibibigay ako sa inyo bukas na. Pero lagyan ng pangalan. Sino nakakuha ng number 1? Number 1. Wala nakakuha ng number 1? Ayan, sorry ma'am. Sige ma'am. Actually, ginawa ko yan dahil ayokong mag-isip pa kayo kung ano ang sasabihin. Given na sa inyo para smooth sailing na po ang ating gawain. Sige ma'am, pakisagot ma'am. Yan po ang explanation ma'am. Binigay ko na sa iyo ma'am. That is on foundational skills. Binibigyan, prioridad at pag-iwinan ng mga batayan kasanayan tulad ng pagbasa, pagsulat, pagbilang at pag-iisip. Layunin nitong iyaking matatag ang pundasyon ng kaalaman ng bawat mag-aaral bago lumipat sa mas mataas na antas ng pagkatuto. Okay. So, kailangan daw hinangin ang mga unang kasanayan bago ilipat sa susunod. Ma'am, ayusin niyo lang ang pagkabigas dahil yan na po ang explanation. Nilagay ko na at para hindi na po uulit at saka tuloy-tuloy na tayo ha. Sige. Number 2. Sino po ang nakakuha na number 2, ma'am? Number 2 po ay decongested curriculum. Binabawasan ang sobrang dami ng mga aralin upang magkaroon ng sapat na oras ang guro at mag-aaral sa mas malalim na pagtutunan. Mas pinilihan ang mga mahahalagang konsepto at kasanayan na may direktang kaugnayan sa pang-araw-araw na buhay. Tumpak ma'am. Salamat sa explanation. Number 3. Sino nakakuha? For number 3, balanced cognitive demands. Isinaalang-alang ang balanse ng kaalaman, kasanayan at pag-unawa sa bawat asignatura. Layunin itong hamunin ang isipan ng mag-aaral sa paraang angkop sa kanilang kakayahan at antas ng pag-unlad. Miss Universe answer. Thank you, ma'am. Lagyan mo ng pangalan. Number 4. Yes, ma'am. Clear articulation of 21st century skills. Malinaw na isinama sa kurikulum ang mga kasanayang kailangan sa makabagong panahon tulad ng kritikal na pag-iisip, kolaborasyon at digital literacy. Inihanda nito ang mga mag-aaral upang maging produktibo at may kakayahang makibahagi sa global na komunidad. Okay, first runner-up, Miss Universe answer. Sa'yo na ito, ma'am. Number 5. Okay, ma'am. Number 5, reduce learning areas. Mula sa 10 asignatura, ginawa itong 7 lamang sa Kito 10 upang mas mapagtuunan ng pansin ang kalidad kaysa dami ng aralin.
Sa pamamagitan nito, inaasahang mas magiging malalim at makabuluhan ang pagkatuto ng mag-aaral. Diba dito? Ito doon. Tulungan mo ako. Parang, okay, ma'am. Okay. Jump talaga siya. Oo. Sige, ma'am. Pang-international na sa dyan, ma'am. Number 6. Wala nakakuha na number 6? Dito lang. Wala, hindi sila kasali dito. Tayo lang muna dito. Number 6. Wala, sayang. Mamiss nyo yung yung reward. Meron hindi nakakuha o baka tinago? Ay, si ma'am pala. Okay, ma'am. Number 6, intensify values education and strengthen peace education. Pinalalalim ang pagtuturo ng kagandahang kasal, disiplina at respeto sa kapwa bilang bahagi ng edukasyong pagpapakatao. Kasama rin dito ang edukasyon para sa kapayapaan upang itaguyod ang pagkakaisa at paggalang sa iba't ibang kultura at pananaw. Yes. Compactly. Number 7. Yes, ma'am. Number 7, on a par with international standards, ang mga pamantayan sa curriculum ay inihambing at iniakma sa mga international na benchmark upang matiyak ang kalidad ng edukasyon. Sa ganitong paraan, nagiging handa ang mag-aaral na magpagsabayan sa pandaigdigang antas. Yes. Klaro na. Salamat sa lahat. Okay. So, ginawa ko yun para hindi na kayo mag-iisip at matatagalan tayo. Imagine, from 300 slides, nagiging 125. Plus, pag sagot niyo, hindi pa dire-diretso, magiging hanggang 5 p.m. tayo. At ayoko namang mangyari yun. Okay. Proceed tayo. Okay. Ano ba ang itinatampok ng matatag na kurikulum? Yan ang tanong. Yan. Ala! Ano ito? Nag-aaral ako dito, ma'am. Ay, okay. Kasi PDF ito. Alam niyo naman, sa amin, ako lang yung PDF. Hindi ako makainit talaga. Ano na lang, ma'am, alisin ko na lang yun. Kaya pala, ang lumalabas ay yung naka-PowerPoint kasi yan, naka-PowerPoint yan. Ito, naka-PDF yung sa akin. Ay, close ko na lang. Okay. O, ito. Bakit lumabas? Ha? Nagka-virus na agad ako? Okay. Sige. Pagtuon ng fundamental na kasanayan tulad ng literasiya at numerasiya, lalo na sa K at sa 3 kinder. 1, 2, 3. Sila ang anong yugto sila? Anong yugto? Sa Pilipino. Unang yugto. Ang ikalawang yugto? 6. Ikatlong yugto? 7 to 10. Ikaapat na yugto? Ikalimang yugto? Yugto na. Okay. So yun ang pagtuunan ng pansin ngayon. Ang decongested na curriculum ay makabuluhang magpababawas ng bilang ng mga kasanayang pangkarunungan, di ba? Na may balanseng kognitibong kahilingan habang ang antas ng baitang ay umuusad. Sabihin, step by step. Hindi tulad ng dati na kahit grade 2 may competency na pang grade 5 na halo, di ba? So, may paglilipat mula sa focus sa mababang antas patungo sa mas mataas na antas ng pag-iisip. Dandan yung critical analysis na dinidevelop. Okay.
Malinaw na artikulasyon ng mga kasanayan sa ika-21 siglo, binibigyan diin ang mga kasanayan sa ika-21 siglo tulad ng kasanayan sa impormasyon, media at teknolohiya. Okay, kasanayan sa pagkatuto at inobasyon, kasanayan sa komunikasyon at kasanayan sa buhay at karir. Binabawasan ang mga larangan ng pag-aaral sa K-Stage 1 para sa grades 1 hanggang grade 3, di ba? Ilan na lang po ang kanilang mga signatura. Pinaigting din ang edukasyon sa pagpapahalaga, pinalakas ang edukasyong pagkapayapaan. Natay peace, education at value. Tinitiyak o GMRC. Tinitiyak ang kurikulum ay naaayon sa mga internasyonal na pamantayan. Ibig sabihin, global competitive. Okay. Okay. Alam niyo ba sa oras na ito ay huli hour. Kung gusto natin matulog, matutulog talaga tayo. Kaya mamaya, huwag kayong magtaka kung ako yung split na. Para kayo ay halibang. Okay. So, okay lang yan. Sige, matulog lang kayo ng matulog. Okay, ito na. Decongested curriculum, kinder ay nagiging 46 na lang from 256. Mother tongue ay, ilan na lang mother tongue? Wala na. Okay. English, 3,000, nagiging 617. Ang makabansa, 600. 40 na lang. Language, 80. Ang reading at literacy, 80. Science, 330. Basta lahat sa dati ay 11,738, ngayon ay 3,664 na lang. Okay, may bago tayo. Inalis na ang NRP. Magbabago na naman tayo ng ating class program. Diba? Okay, so ganyan talaga. Ang wika ay nagbabago, lahat ng bagay ay nagbabago. Dynamic na. Pati nga pangalan ko, nabago na. Hindi na pa ako si Lisa ngayon. Si Azel na po ako. Joke. Okay. Ngayon, bilang ng kasanayan sa CG ng 2016, ganyan karami. Sa essential, naging 1,790. At ngayon, ang desirable ay 588 na lang. Okay. From 7, nagiging 5 na lang. Ang bago ay makabansa. So, implemented na natin ngayon ang makabansa. Diba? Yung hindi pa, wala pa sila. So, ang aking, integrated na siya sa, ang GMRC ay edukasyon sa pagpapatao, ngayon ay GMRC na lang. Okay. GMRC. Okay. Ang unti-unting pagpapatupad ng matatag kurikulum. Saan na tayo dito sa unti-unting pagbabago? Nata sa taong panuruan 2025-2026. Pero sinama na ang grade 3 na yun. Next year, grade 6 at grade 9 na lang. At saka 2027-2028, ang grade 10 na lang. Ito na ang K-stages. Unang yugto, ikalawang yugto, at ikatlong yugto. Pansinin ang mga nasa bilog. Ano ba ang focus ng K-Stage 1? Literacy. Bakit ko nasabing focus sa literacy? Okay, malaki ang bilog. Pero para sa akin, ano ang focus niyo sa akin? Ang aking harap dahil malaki ang aking. Okay. Yan, nagsimula na ako. Mamaya, lalapit ako sa gitna at baka nakakandong na ako. Mag-iingat yung mga lalaki dyan. Okay, focus ang literacy. Bakit? Bigyan diin ang fundamental skills yung sinasabi natin kanina. Pagbasa, paano bumasa, paano sumulat, at paano ang pakinig, paano ang pagsasalita. Okay. Ibig sabihin, hanggang doon lang ba? Siyempre, alambik na. Nagsisimula na siya sa kanyang critical na pag-iisip. Okay. Literacy lang ang focus. Malaki ang bahagdan para sa kinder, grade 1, grade 2, grade 3. Sabihin, tuturuan natin silang bumasa, sumulat,
makikinig sila ng tama. Diba? Okay. Huwag natin hahayaan na hindi nila nakukuha yung mga foundational skills. Ang language at saka text ay mga nakasuporta lamang sa literacy. Support lamang sila doon sa literacy dahil sila din yung katulong. Kaagapay sila para sa pagulan, pagyabong ng literasya ng bata. Okay. Sa pangalawang yugto naman, ano ang binigyang focus? Ang language po at ang wika. Okay. Wika. Ang wika, alam mo ba? Sadyang mapaglaro ang wika. Totoo yan. Okay. Pag sinabi mong, saan ka na? Nagtatanong ka, saan ka na? Sabi, ano bang pwedeng isagot? Diba? Karamihan, malapit na. Tama ba yun? Saan ka na? Malapit na ako. Nandiyan pa mama mo? Bakit? Siyempre, kung ano ang tanong, yun din ang sagot. Wala dito, or nandito, or nasa bahay, or nasa palengke, diba? Oo. Yun yung tama. So, yun ang iniwasan natin sa kanila. Okay. Halimbawa, nagtatawag, aware na yun. So, pag nagtitext, hindi na alintana ang paghalo-halo ng numero at letra. Where na you? W-H, W-E-R, N. So, nawala yung pantig. At saka yung, ang yun na lang. O, diba? So, dito na mi. Dito. Number na yun ka. Dito na mi. O, mapaglaro talaga ang wika. Oo. So, ang nakasuporta ay literacy at teksto. Okay, medyo kunting bahaginan lang po para sa kanila. Pagdating ng stage 3, text na. Kasi mga panitikan at may panitikan na yun sa kanila na may malalim na pag-iisip. Wala pa naman tayo panitikan sa sa stage 1. Okay. Ano ba ang pagkakaiba ng luma at matatag na kurikulum? Okay, ito na. Sa unang kurikulum, ang kamalayang punolohiya, nagiging ganun pa rin sa matatag. May dalawang paksa na pinag-isa at nagiging palabigasan at kaalaman sa salita. So, merging na po. 4, pagunlad ng talasalitaan at nagiging paglinang ng talasalitaan. Pag-unawa sa binasa at estratehiya sa pag-aaral, pakikinig, kaalaman sa aklat at limbag ay nagiging isa na lang. Pag-unawa at pagsusuri ng teksto. Okay, gramatika. Ganun pa rin. 10 at saka 11 ay isa na lang pagbuo ng teksto. 12, pagpapahalaga sa wika at panitikan. Ito ang curriculum ng Pilipino sa grade 2. Meron siyang pamantayan para sa ikalawang baita. Ibig sabihin, yung pamantayan sa ikalawang baita, yun dapat na matutunan ni bata sa buong taon. Taon yan. Buong taon. Bago siya lilipat sa grade 3, alam na niya ang mga kasanayan. Okay. Sa unang markahan, meron tayong pagbabasihan kung paano tayo mag-alpa. Diba? Mamaya bibigyan kayo ng sage. Pamantayan pang nilalaman. Yan po yung kasanayan na matutunan ni bata sa buong unit ba yan? Or weekly ba yan? Or quarter ba yan? Hindi pa siya specific. Diba? Pagdating sa pamantayang pagganap, yan na po yung specific na gusto mong mag-skills na ituturo sa bata.
Okay, yan po ang pamantayang pagganap. Kung yan, general class pa kasi yan, kasi nasa CG. Kailangan natin i-unpack. Okay. Sunod. Okay, curriculum guide sa Filipino to. Ito, tandaan ninyo dahil mamaya sa output ninyo ay gagawin ninyo ang output na may mga subdomain. Ano ba ang subdomain? Meron tayo na makikita natin sa ating CGA. Una, ay yung mga grade ko, alam niyo to. Okay. Hindi pa alam. Kasi wala pang binigay na CG. Bago kasi. Ma'am, pakibigay sa kanila yung bagong CG. Grade 2, Filipino. Filipino lang. Huwag yung ibang asignatura. Sige. So, mayroon siyang kamalayang ponolohiya. Ibig sabihin, alam ni bata kung paano tamang bigkasin ang mga tunog. Dahil pag ganito na ang nangyayari, pag pinasusulat mo si bata, nagsumbong siya sa kanyang tatay. Oo. Paano ba ang tamang bigkas ng tunog? Okay, ngayon, susulat si bata. Dahil alam niyo na yung mga shortcut sa text messaging. Nag-text na siya. Ito na yon. Pagkakaintindi ni Papa, sabi niya, Papa! Mama! Mama! Baliktad na to. Mama! Papa! Bibi! Yaya! Patay! Pag-uwi! Sumbagay! Okay. So, yan ang bawal. Alam dapat ni bata ang tamang tunog ng mga wika. Okay, grade 2. Alam natin yan, di ba? Yan po ang unang hakbang para sa pagbuo ng salita or patig. Okay. Oo, yan. Palabigkasan. Sunod na subdomain ay palabigkasan at pag-aaral ng salita. Paano ang tamang pagkakaintindi at pagbuo, pagbigkas ng salita. Okay. Halimbawa, bukas. Diba? May mga ganyan? Same spelling. Oo. Paano ba ang tamang gamit? Bukas. Paano maiintindihan ni bata na bukas? Okay. Siyempre, alangan mo na sasabihin mo, okay, babalik ka na lang bukas. Ano ibig sabihin? Babalik ka na lang bukas. Okay. Bukas ang pinto. Ala, bukas ang pinto. Okay. Kasama yan. Kasama yan. Okay. May mga ibang lingwahe din, di ba? Halimbawa, langgam. Ang langgam, ibon yan. Pero ang langgam sa atin ay yung ants. Ako ay bago pa lang sa hinatuan, kasi galing ako Bohol. Dumating ako sa bahay, nahulog yung ballpen ko at kailangan kong isusulat yung address ng kaibigan ko. Naku, nahulog. So, sabi ng kapitbahay, Kamanga! Kamanga. Siyempre, Kamanga. Hindi kamang din ako. Kamang din ako. So, yun yung mga tamang pagkakaintindi sa wika. Iba't ibang mga wika. Diba? Pag sinabi natin, may bulanan, may bulanan. Sabi nung bulanan, sabi nung Surigao, isutod ba yan? Pagdating ng kusina, isutod kaldero? Isutod! Ang magkaulit ka! Okay. So, yun ang mga halimbawa. And then, paglinang ng talasalitaan. Okay. Talasalitaan, di ba? Vocabulary. Ang kanin kapag nasubrahan sa luto, ano ang tawag? Ha? Pagod or tutong, yan ba? Ang luto, pag nasubrahan sa tubig, ano na? Lugaw. Ang luto, kapag ka nilagyan ng bayon, ano maroon na ano yun? Champurado. Kapag
nilagyan ng niyog? Okay, dito, dito. Yun yung mga, yun yung mga halimbawa ng mga talasalitaan. So, pero alam ko, marunong kayo kung paano mapapalawig ang talasalitaan ni bata. Okay. Ngayon, okay. So, paginan ng gramatika. Okay, ibig sabihin ng gramatika, paano ang tamang gamit ng pangungusap. Okay, gamitin mo ang salitang puwera sa pangungusap. Si ma'am ay maganda. O, saan yung puwera? Puwera. Sabi, gamitin na ito sa pangungusap. Ito ay kung gamay pa, iro kung dako na. Okay. At least napukaw ko ang inyong natutulog na puso at damdamin. Mahal niyo na ba ako? Ang sabi ko ay mahalin niyo lang ang wika, huwag ako. Okay. Ngayon, ang pag-unawa at pagsusuri ng teksto, yung diskurso kung paano ang pagtabang gamit ng mga pangungusap pa rin, kung balanila or pambalana, ang tangi, okay. Next, pagbuo ng teksto, diskurso. Okay, depende sa kung paano natin ginagamit ang ating mga pangungusap. Yung pare bumili ng itlog. 6 na dosinang itlog. Nilagay niya sa labas ng simbahan. Pagbalik niya, nawala ang 6 na dosinang itlog. Naghahanap siya, hindi niya makita. Nag-iisip si pare kung ano ang gagawin. Sa loob ng misa, ang sabi ni pare, sino ang may itlog? Lahat ng lalaki tumayo. Sabi ng pare, hindi! Ang ibig kong sabihin, sino ang may nakakita ng itlog? Umupo ang lalaki, tumayo ang mga babae. Siyempre, nakakita na sila ng itlog, di ba? Oo, may mga dalaga ba dito? Okay. Hindi! Ang sabi ko, yung nakakita ng aking itlog, tumayo ang mga madre. Ala ka, naklaro na naman ang mga madre kita day. So, bakit naman gayon yung paraan ng pagtatanong? Mali! Ibig sabihin, dili. Sino ang nakakita ng itlog na nilagay ko sa pintuan o sa labas? Yun dapat. So, syempre, complicated na tuloy. Diba? Ganyan ang wika. Uulitin ko, mapaglaro talaga ang wika. Okay. Sige na. Tandaan na ba ninyo? Natandaan na? Sige, baka mamaya ha, magtatanong kayo, bakit kayo sa tulimang? Ibigay ko mamaya yung mga sages ninyo. Okay. Ito na. So, tama ba yung sagot ninyo kanina na aapat ang makron kasabihan? Okay, 5. Pakikinig, pagbasa, panonood, at pagsulat. Okay. Ito na. Okay. Unang markahan, yan po ang ating CG. Ikalawang markahan, yan lang po kadami. Kunti lang. Diba? Okay, ikatlong markahan. So, yan lang. Ikaapat na markahan. Kunti na lang. Mga, kahit isang araw, pwede kang kumuha ng 2. Diba? And then, kung gusto nyo ng CG, picturean nyo ang link, complete ang CG nito. Okay, scan nyo lang. Lalabas lahat ng CG. Pati CG ng K-Stage 4. Joke lang. Walang K-Stage 5 para 4. Anak ka na ba? Hindi pa. Sige ma'am. Naibigay na mo ba ang CG ma'am sa kanila? Nandiyan na? Okay, ilan lahat? Ilang CG ang binigay mo ma'am? 1 lang ma'am. 1 white? 1 white? 1 sa group 1. 1 dito, 1 dito. O sige. Marami ang grupo. O, dito pa dito sila. Dito sila. Group 1, 2, 3. At next, isa pa. Sige. Ma'am, ito sa inyo ma'am, group 2. Sige. Dahil magaling
O yan, dyan na lang. Akala ko kulang kayo dito. Asan niyo sa inyo? Ah, ma'am, so ibig sabihin, ma'am, hahalap ka sa kanila, ma'am. No. Kasi alam nga naman, ikaw lang pala sa ma'am. Share naman yun. Joke lang, ma'am. Okay, sige. O, sige. Ayan lang. Okay, sa gilid, nandiyan na si subdomain. Kita? At yung mga kasanayan, kanina, nandito na rin sa gilid. Gilid at sa gilid. At sa gitna ay ang mga kasanayan. Okay. Subdomain, kamalayang punulohikan. May nakita? Ma'am. Sa kamalayang punulohikan, nandiyan ma'am. Sige. Ano ang ibig sabihin ng check-check na yan? Attendance? Okay, yan yung mga kasanayan na lilinangin natin. Ibig sabihin, pag ang kasanayan ay natutukoy ang tunog ng alpabetong Pilipino, anong kasanayan ang pwede mong gamitin? Pakikinig at pagsasalita. Huwag muna sa pagbasa, pagsulat at muna. Okay, yan po yung guide. Ngayon, natutukoy ang mga salitang magtugma, isa hanggang pantig, dalawang pantig, dalawang kasanayan ang inyong lilinangin. Bawat ano yan ha, quarter lang yan. May walang panunood dito hanggang ano lang no, pagsulat. Sa pagitan ng talasalitaan, nagagamit ang mga salitang may tiyak na tunog o pangilalaman, GMRC at makabansa hanggang pagsulat siya. Sa pinakita ko, mayroon bang panunood? Kailangan ba natin linangin dito ang kasanayang panunood? Hindi muna. Dahan-dahan lang. Huwag dire-diretso, baka mabilan. Huwag dire-diretso. Okay, hanggang dito, ganun pa rin. Hanggang sa pagsulat lamang. Wala pa rin panunood. Okay, ganun din. Pero, may guide dyan, di ba? First quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter, fifth quarter. May fifth quarter ba? Wala na. Fourth. Sige. Yan talaga ay mga batang masunurin. Walang natutulog. Okay, responsive. Di ba? Nagagalit tayo sa mga bata pag hindi. Walang pumapansin sa atin. Ako rin, magagalit ako. Nagpapaganda ako ng sobra-sobra. Tapos walang papansin sa akin. Just me yung marimar, lalabas na lang ako. O, sige. Ngayon, yung iba sabi nila, yes, si ma'am. Okay. Diretso na tayo, tuloy-tuloy. Walang panunood. Hanggang fourth. Sige, teka lang, susuriin lang natin. Okay, sa inyo wala? Bakit meron sa akin? Wala. Sige. Ibig sabihin, hanggang pagsulat lamang ang lilinangin natin kasanayan. Depende sa mga subdomain. Mamaya, yung mga binanggit ninyo kanina, maa-apply natin yun doon sa pag-aantang. Gagawa kayo ng unpacking. So, kung ano pa ang pamaraan na huli ninyong gamitin. So, tandaan lang ninyo yun. Sila, wala silang matatandaan. Wala silang binasa. Kung narinig, nakikinig naman sila. Di ba, ma? Ang ganda kaya ng pagbigkas kanina. Tulong-tulong, punggang-pungga. Di ba? Parang nahihiyan na ako. Gusto kong kayo na lang babalik sa akin dito. Okay, ngayon. Okay. Paano mag-unpack ng kasanayang pampagkatuto? Paano daw? Sige. May idea ba kayo kung paano mag-unpack? Meron na ba kayong idea? Ha? Kung gusto niyo sumagot kayo? Awag na lang. Okay.
Bakit kailangang mag-unpack ng kasanayang pampagkatuto? Di ba? Bakit kailangan natin? Yan lang naman yung dahilan. Nakakatulong kasi ito sa pagtukoy kung ano ang kailangan malaman at kailangan gawin para makamit ang isang kasanayang pampagkatuto. Hindi na ta maglamon-lamon nga tagpi sa isa kasi siya maglibog na sa una nga. Hindi po kayo naman hindi na kayo. Seminar ako, mga maisang seminar. Ma'am, di lagi ko mag-seminar. Ma'am, ano man, na ako competency abson. Aram sa siya ka, kung ano, sincere sa iyang mga competencies. Pinag-contest, di lagi ko, ma'am. Ano man, kasapan ako sa supervisor ko. What na representative? Di lagi ko, ma'am, mabiyanan ako competency. Tungod sa kailangan na ikaw. Okay. Nakatutulong din ito sa pagplano ng aralin para mga pagtataya habang tinitiyak na kasama ang bawat mahalagang konsepto at kasanayan para sa inasang pagkatuto. Pag-check sa teacher, pag-check ng lesson plan ng school head. Naglabad ang ulo sa school head. Kasi mali nga araw mali. Ang activity diri, lahi. Ang activity 1, lahi. Kaya ano, yan ang gusto. I-akumpara ang tanang objective. Nga pwede raman tanak to, i-unpack ang kaya ra. Lisod-lisod ang memo. 45 minutes na ba Pilipino? Bisan gani sa activity, limitado lamang. Or else, tama lang kayo sa motivation. So, B, hindi niyo nakuha ang inyong objective. So, sige, paano mag-unpack? Bang, basahin at suriin ang mga pamantayang nilalaman. Ayaw din po kawala sa pamantayang nilalaman ka dito mo. Magbase. Dito po hindi kawala yung pamantayang ang nilalaman ng CG. Kailangan talaga nandyan yan. Dahil pipiliin mo ang kasanayang pampagkatuto na nais i-unpack. Dito na. Ibig sabihin, dahil yun ang nasa nilalaman, yun na. Pag-check na ulit, bakit ganito? Ma'am, galing kasi yan sa Lipid Tambayan, Tiwas. So, iba ang konteksto ng mag-aaral doon sa Lipid Tambayan. Iba din sa atin. So, kailangan mag-unpack tayo. Hanapin dito ang mga salitang hudyat. May clue. Hudyat para sa kasanayan. Pangapandiwa, di ba? At may mga pangalan. Ano ba ang mauuna kapag gagawa tayo ng layunin? Anong mauna? Pandiwa or pangalan? Ha? Pandiwa, verb, di ba? Oo. Ano ba? Paano natin ginagawa ang verb? Ano ang inuulit natin? Yung panlapi o ang unang salitang ugat ng salita? Paano kayo nag-umulit? Ha? Mamaya, sige na lang. Okay, matatagalan tayo. Unang markahan, ito na ang pamantayang pangnilalaman. Ang pamantayang pangnilalaman, ano nga ba yun? Yung dapat na matutuhan sa darting unit. Okay. Pangpaganap, specific na po. And then, kasanayang pampagkatuto. Saan ka kukuha ng kasanayang pampagkatuto? Sa pamantayang pangnilalaman. Okay. Natutukoy ang payak na pangungusap batay sa gamit. Sabihin, paturon, pasalaysay, o patanong. Okay. Ipakita muna ang essential knowledge at saka essential skills. So, kabilang dito, hahanapin mo muna kung ano ang essential skills doon sa ilalaman. Ma'am, mamaya hindi yan lisod, ma'am. Madali lang mamaya yan, ma'am. Ito lang malisod, ma'am. Pero later, may guide na tayo. Okay, essential. Kabilang dito ang mga kalamang dapat matutuhan ng mag-aaral upang ganap na makamit ang pamantayan o kasanayan. Yan lang yan eh. Mga flowering words lang yan. Pero mamaya may pinaka-simpleng makikita natin. Essential skills, ito yung bagong gawain na nangangailangan ng pagsasanay at paggamit ng bagong aspekto ng kaalaman. Halimbawa, ito na. Natutukoy, yan na. Yung birdie, yan ang pandiwa at ang
payak na pangungusap batay sa gamit. Yun yung pangalan. Okay. May gumawa, ang sabi, ma'am, ang sabi ng teacher, nagtukoy-tukoy ang payak na pangungusap. Ma'am, bakit naman ganito? Kasi sabi mo ba, uulitin ang unang pantik ng salitang ugat. So, nagtukoy-tukoy. So, kanya. So, natutukoy ang payak na pangungusap batay sa gamit. Ito lang ganyan. Hindi ako nagbibiro. True experience mo. Okay, akbang. Tukoyin ang mga paunang kasanayan na kailangang malaman, maunawaan sa pamamagitan ng signal words. May signal words ang batayang panglalaman, may signal words doon ang batayang kanang pagganap, may ding signal word. So may clue ka kung paano ka magsisimula sa iyong pag-aanpak. Okay, ito na. Dito na nakikita yung essential knowledge at saka essential skills. Halimbawa, ang pampagkatuto ay natutukoy ang payak na pangungusap batay sa gamit. Pagdating sa essential knowledge, by the way, hindi po lahat ay in case A. Kung hindi kaya ang case A, ibig sabihin knowledge, skills, and attitude. Kung hindi ka makakakuha ng attitude, okay lang. Kung nandoon ka lang sa knowledge at saka skills, okay lang. Okay. So, hindi lahat kailangan, malilito ka pa na hindi ka na makatulog dahil gusto mo lang makakita na attitudes na skills. Okay. Essential knowledge, nakikilala ang payak na pangungusap, na paturol, pasalaysay, o patanong, pwede na pag-iba-iba ang pangungusap na paturol, pasalaysay, o patanong, pwede yan. Pwede rin ang nakakasulat, sa skills na to, nakakasulat, nakasusulat, tingnan nyo, sulat ang salitang ugat, so ulitin ako ng pantin, so. Okay. Ika naman. Tayo na, bumalik na naman tayo sa pinakakuna. Uy, sorry. Uy, tulong! Okay. Nasusulat ng basto. Ayan yung skills. Diba? Okay. Pag nagagamit sa pagkikipag-usap, skill pa rin. So, wala siyang attitude dito. So, skills lang. Okay. So, proceed tayo. Nakuha ninyo yung pag-unpack from natutukoy ang payak na pangungusap batay sa gamit. Nagagawa siya ng mga specific na layunin. Andiyan na yung mga layunin. Third day, gagawa kayo ng lesson plan. Ano-ano ang napamaraang pedagogikal? Dito na tayo. Ito yung pinakamadugo. Ay, Diyos ko. Ano-ano ang pamaraang pedagogikal na maaaring gamitin sa matatag na kurikulum? Ito yung paraan o mga pedagogy strategies na gagamitin niyo para sa grade 2 level. Okay. Una ay nasa inyong ilalim na upuan. Again, may mga puting dahon na nakabitay sa ilalim ng inyong upuan. Tandaan, kung sino yung may puting dahon, siya lang ang may gantimpala. Very good. May kang ma'am na. O ano yan, ma'am? Okay. Okay, ma'am. Sige, bilisan. Okay. Constructive pedagogy. Ano ang ibig sabihin? Very good. Si ma'am. Hands up agad. Sige, ma'am. Ipaliwanag ng bunggang-bunggang mo, ha? Basahin lang pala. Ang constructive pedagogy ay isang paraan ng pagtuturo na nakatuon sa aktibong pagbuo ng kaalaman ng mag-aaral
batay sa kanilang karanasan at dating kaalaman. Sa halip na ibigay lamang ng guro ang impormasyon, inihikayat nito ang mga mag-aaral na tuklasin, magtanong at magbuo ng sariling pag-unawa. Binibigyang halaga rito ang kolaborasyon, aktibong pagkatuto at pag-uugnay ng aralin sa tunay na buhay. Okay. Ma'am, salamat ma'am. Sa iyo na yan ma'am. Ngayon ma'am. Okay. Pero ang napansin ko, dito, may kumukuha ng arawan sa akin. Sabi ko, ayusin niyo naman. Pag kunan niyo ako ng picture, sabihin niyo para naman makaposin ako ng maayos. Kasi alam ko, social media, baka naman nakapost na dapat bugay-bugay yung akin posture. Sige na, picture na. Kasi kanina nandun ako, may kumuha ng larawan. Oo, sige. Mamaya na. Sige. Ma'am, pwede yung picture na ako. Ako pa na yun. Nandiyan naman. Okay. Next. Very good, ma'am. Tuloy tayo. Inquiry-based pedagogy. Yes, si ma'am na maganda. Ang inquiry-based pedagogy ay isang estratehiya ng pagtuturo na gumagamit ng pagtatanong, investigasyon at pagtuklas upang matuto ang mga mag-aaral. Sa ganitong paraan, sila mismo ang nagsisiyasat sa mga paksa, humahanap ng sagot at bumubuo ng konklusyon. Layunin nitong mapaunlad ang kritikal na pag-iisip, paglutas ng suliranin at mas malalim na pag-unawa. Okay. Thank you so much, ma'am. Okay, reflective pedagogy. Tandaan niyo ang lahat ng sinasabi ng mga kasama niyo dahil mamaya, again, sa workshop na. Reflective pedagogy. Yes, ma'am. Ma'am, lahat kayo maganda. Magandang hapon po. Reflective pedagogy. Ang reflective pedagogy ay isang lapit sa pagtuturo na hinihikayat ang malalim na pagninilay ng mga mag-aaral sa kanilang karanasan at natutunan. Sa proseso ng pagninilay, natutukoy nila kung paano nila natutunan ang isang konsepto at kung paano ito makakaapekto sa kanilang buhay. Layunin itong linanin ang makabuluhang pagkatuto at personal na pag-unlad ng mag-aaral. Okay, thank you, ma'am. Next. Ay, ako pala. Akala ko may taga-pindot. Wala pa yun. Collaborative pedagogy. Sino? Yes, ma'am. Collaborative pedagogy. Ang collaborative pedagogy ay isang paraan ng pagtuturo na nakatuon sa pagtutulungan ng mga mag-aaral upang makamit ang layunin ng pagtuturo. Sa pagkakit, hinihikayat ang aktibong pagkipag-ugnayan, palitan ng ideya at sama-sama ng mga suliranin. At ito ang kasanayan sa at sa grupo. Okay, tama ka, ma'am. So, naiintindihan niyo ba ang sabi ni ma'am? Yun yung kanyang pagpapaliwanag. Next, integrative pedagogy. Sino? Okay, si ma'am. Ang integrative pedagogy ay isang estratehiya ng pagtuturo na pinagsasama-sama mga asignatura, kasanayan at karanasan upang makabuo ng mas holistikong pagkatuto. Tinutulungan ito